po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi po doon, it is by grace that you have been saved, sabi ganon, at hindi ito sa mga gawa ninyo para hindi kayo nagmamalaki, no? Kaya sa biyaya lang po ng Diyos. Sa totoo lang po, talagang sa biyaya lang po tayo ng Diyos, talaga nagpapatuloy, sabi nga po. Amen. At kung wala ang biyaya na ito, alam nyo, wala po ang Kristiyano. Sa totoo lang po, di ba? Ang biyaya ng pagpapatawad po, biyaya po yan, di ba? Ang hangin po na siyang hinihinga natin, biyaya po yan. Nakita nyo? Kahit hindi lang sa spiritual life, kundi pati sa physical life. Kaya nga po, ito po yung katotohanan na wala tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kung bakit napakahalaga itong grace na ito, yung topic series ng grace na ito, alam ba ninyo, 10 po itong topic na ito, yung lesson now about grace. Kaya nag-start tayo dun sa saving grace dahil sabi nga po, doon ang umpisa di ba? Kaya ka na-save dahil kasi nakipagrelasyon ka sa Panginoon Jesus. Pagkatapos yung pangalawa, nakalimutan ko na yung pangalawa. Ano ba yung pangalawa na grace? Hindi, yung pangalawa, yung topic natin. Solusyon. Hindi, yung pangalawang grace. Di ba? Ang una yung saving grace, di ba ba? Taking grace. Ha? Grace and guilt? Nakalimutan na lahat. Pero, okay. Sa ngayon, ang pangatlo po, yung sustaining grace. No? Ano bang ibig sabihin nito? Pero let's pray muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Pero nagpapasalamat kami, O Diyos, sa presensya mo, Panginoon. Salamat, O God, sa pagkakaisa, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, O Diyos, na siyang, Lord, papag-aralan namin ngayon, O God, na siyang ipapayag mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang knowledge and revelation na Diyos na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Lord, we thank you so much, Panginoon, Lord God, na ang topic ng grace, Panginoon, Lord God, ay, Lord, alam namin, O Diyos, ito, Lord God, ang siyang pagbibigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng katatagan namin, Panginoon, Lord God, kaunawa namin, O Diyos, na sa aming pagpapatuloy, Panginoon, Lord God, ay, Lord, sa iyo lang kami, Panginoon, naaasa, Panginoon. We thank you so much, na taas kong bawat isa, Panginoon, Lord God. And we thank you so much, and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo, para maunawaan natin itong topic natin ngayon, sustaining. No? Ano bang Tagalog ng sustaining? Yung, ito yung nagsusustain sa'yo para panindigan. Hindi lang panindigan, kundi yung parang ito yung sumusuporta sa'yo, di ba? Upang, sabi nga, makapagpapatuloy ka, di ba? Kaya, kung ikukumpara po natin ang buhay, no, ng Kristiyano sa isang marathon race, di ba? Alam natin ang marathon race, di ba? Ang marathon race, kasi yung isang equivalent ng isang marathon, bale, halos 2 oras ito na tinatakbo, kaya ilang milyahe ito na kung tutuusin kung wala ka pong, sabi nga po, endurance dun sa marathon race na yon, kung wala kang preparasyon, amen, pagkatapos, higit sa lahat, kung wala kang disiplina sa pag-prepare dun sa marathon na yon, alam mo, diba, hindi ka magtatagumpay, hindi ka makakaabot. Kaya, alam nyo, sa buhay Kristiyano din po, etong kagandahan hindi ko ikukumpara sa marathon race yung buhay Kristiyano. Dahil sabi nga po, maski man gaano kahirap yan, maski man gaano katagal, maski man gaano kalayo, kung nasa iyo yung sustaining grace ng Diyos, amen, magpapatuloy ka. Dahil sa isang Kristiyano, sabi nga po, hindi po tayo ang gumagawa, kundi ang Diyos po ang gumagawa sa atin. Nagigits ba ninyo? Amen. Hindi yung lumang pagkatao natin, kundi yung bagong pagkatao natin na tumanggap po sa Espiritu ng Diyos. Amen? Yun ang nagpapatuloy. Di ba? So, kahit di ba nalata kung minsan, kung bakit kayo tinatamad? Bakit tinatamad? Kasi yung lumang pagkatao Meron. Pero tinan nyo, kung nagpapatuloy, ba't natatawa si Pina? Okay. Pero kung nagpapatuloy ka, maski man sabi nga po, patigi ka, di ba? Maski man alas 10 ka na pinapauwi ng amo mo, pero nagpapatuloy ka, ibig sabihin, taglay mo yung sustaining grace ng Diyos. Nakita nyo? At alam nyo, ang pangako ng Panginoon, tira nyo, sa Philippians chapter 1 verses, ito ang lagi kong sinasabi, ito yung lagi ko pong ibinabandila sa inyo para maunawaan ninyo na hindi po kayo ang gumagawa.
At ang sabi po dyan, God, sabing ganun, di po ba? Who began the good work within you, anong sabi dyan? Will continue. Okay. Sino magko-continue? Kayo ba? Work. His work. O siya? Di ba? Siya. Okay. Sabi niya, will continue His work until it is finally finished. So, hindi po tayo ang gumagawa. Sa totoo lang, ito yung katotohanan na dapat natin talagang aminin. Kung wala po yung biyaya ng Diyos, alam nyo, kung wala po yung inspirasyon ng Diyos, encouragement ng Diyos sa atin, alam nyo, mas matutulog na lang tayo eh. Mas pupunta tayo sa sandun eh. Mas malilate na tayo ng pagpasok sa simbahan. Oh my God. Anong di ako bumangon? Pero sabi nga, nagpapasalamat po tayo dahil sa hindi po tayo ang gumagawa, kundi po ang Diyos. Ito po sinabi rito. It doesn't say that God might finish, okay? Or hopes to finish it, no? But says He will finish it. Nakita niyo yung panindigan ng Diyos? He will finish it. Tatapusin niya. Ayun po ang sabi dito, no? You are going, tatandaan niyo ito po, you are going to heaven because it doesn't depend upon your performance. Di ba? Nakakaya po, di ba? Hindi po nagdedepende po ito sa performance niyo. It depends upon God's sustaining grace. Nakita niyo kung bakit napakahalaga itong topic na ito? Yung grace na ito, sustaining grace. Naunawa natin saving grace, tinanggap tayo, maski man sino tayo. Pero ngayon, nagpapatuloy tayo. Ito ang kailangan natin, yung sustaining grace po ng Diyos. But the question is, sabi niyan, how do you finish the race? Yan. Ngayon, sa lahat po ng takbuhin, sa lahat po ng mga, sabi nga po, mga pagdadaanan natin, meron at meron pong hadlang. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen? Lahat po merong hadlang. Okay? At bakit po hinahadlangan tayo? Sige nga po, sagutin nga po ninyo. Bakit po hinahadlangan tayo ng kalaban? Maski man alam niya na talagang sabi nga makakatapos tayo. Ayaw naman kalabang tayo maging victory. Para maghina tayo. Para maghina tayo. Okay? Nagre-recruit siya. O magpaparek. Para hindi matuloy ang ating gawain. Ayun, tama yung kanditi, Pina, di ba? Para nga hindi tayo matuloy dahil kasi nakikita na niya talaga magtatagumpay na tayo, di ba? Kaya nga lang, sabi nga po, Inaano niya na hindi tayo magtatagumpay. Amen. Amen. Kaya inaharang niya. Nakatulad na ginagawa ngayon ni Pina, di ba? Kung nahadlangan siya noon, ngayon hindi na siya mahadlangan. Amen. Dahil kaya alam niya yun, meron ng sustaining grace, di ba Pina? Yes. Amen? Okay, so, sustaining grace is the power, at eto, tingnan nyo, sustaining grace is the power to keep on going when I feel like giving up. Nakita niyo kung bakit napaka-importante? Kung ayaw na natin, okay, ang kinilang natin, may sustaining grace ng Diyos, magpapatuloy agad tayo. Ba? Para bang yung isang sasakyan na kapag yung naubusan na ng gasolina, ba talagang titigil na. Pero pag ginasalahan mo ulit, tatakbo ulit. Yan. Iyan po ang sustaining grace. Yan, nag-get si Pina. Okay, siguro okay, dalawa tayo magkuhan ngayon, mag-mensahe. Nag-get siya. Okay, sabi nga, ito rin, this will give you the right thing, sabi nga, to do the right thing when you don't feel like doing the right thing. Nakita nyo? Hindi lang sa pagpapatuloy, kundi sabi nga po, yung pagdedisiplina. Diba? Lahat po tayo, talagang meron po tayong mga pasuway na pag-ugali. Yes. Pero tandaan natin, kung alang-alang, sabi nga po, dahil sa sustaining grace ng Diyos, yun po ang nagbibigay sa atin, no? Ng pagdedisiplina upang sabi nga po, mabigyan natin kalulatian. Ang Diyos, mabigyan natin kalulatian, maski pamilya po natin, di ba? Tandaan nyo, ang pagkakasala po ng isa, no, kahit napakaganda nga po yung ni-reveal kay Christine nung Friday, ang pagkakasala po ng isa rito, tandaan niyo ha, okay, ang pagkakasala po ng isa, okay, papatawarin ka ng Diyos, di ba ba? Pero tinan mo, ang taong nakakakita, madadamay po yung pamilya. Nakita ninyo? Kuminsan hindi yung pag-aabuso doon sa pagkakasala yung tinitignan natin Kanya kung sabi nga po, kung wag mong pakapalin yung mukha mo, okay, magdadamay ka ng pamilya mo
Kasi mo, at alam mo, ako pa yung idadamay mo dahil sabi ko, ano ba ginagawa ng pastor doon? Bakit hindi ba kayo nahiya? Diretsyan. Ganun po yung mamaraan. Nakita nyo, hindi lang po kayo yung makikitaan ng, sabi nga po, ng kasiraan, kundi makikita po sa grupo. Sabi na, ba't hindi pa sinasabihan ng mga kapamilya niya, di ba? Kaya alalahanin po ninyo eh. Diba? Ingat po tayo. Tapos tandaan po natin kung sakaling dumarating po tayo sa ganyan, okay, ay tinuro pala ni Brother Jerry yung sustaining grace. Diba? Yun ang magpapaalala sa inyo upang makaiwas kayo dyan sa mga bagay, no? Na hindi lang makakasira sa inyo sa relasyon nyo sa Panginoon, kundi magdadamay kayo. Amen? Okay? Ito ba, isang kwan? Kung sakaling sabi nga po, he who began, ito yung isang panindigan pa ng salita ng Diyos na dapat natin malaman. 1 Peter chapter 5 verse 11, ano sabi dyan? My purpose in writing, sabi ganon? Is to encourage us, you, and assure you, ano sabi dyan? That the grace of God is with you. Ano sabi? No matter what happens. Hindi ba? Napaka-assuring, di ba? Hindi ba no matter what happens, come what may, di ba? Nakita niyo yung assurance ng salita ng Diyos para sa atin? Okay? So, ang magiging diferensya lang ito, hindi po ang Diyos eh. Ang magiging diferensya, tayo po. Tayo po. Kung hindi natin tatanggapin, at kung hindi natin i-claim, sabi nga po, ay wala na yung no matter what happens. Diba? Para ba yung kesera-sera, whatever will be, will be. Ganun na yung panindigan mo. Bahala na. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, nandidiyan siya. Walang imposible po sa Kanya, okay? So there are 3 things in life that can cause you to stumble and not to finish well in life. 3 bagay po. At nag-uumpisa po ito sa letter T. Letter T. Na kung sabi nga po, makikinig po tayo ngayon, ay sabi nga po, ito po magbibigay sa atin ng bagong pananaw upang sabi nga po ay talagang magpapatuloy tayo na may katagumpayan. Amen? Magpapatuloy tayo ng... Ba't mo tinitingnan na agad? Pasaway. Amen? Okay, so number 1. Okay? Ang sabi diyan, help me to keep standing. No? God's sustaining grace help me keep on standing when I am tempted. When I am tempted. Okay? So number 1, temptation, tempted. Ito po ang mga hadlang kung bakit napakaraming mga Kristiyano natitisod, okay, dumadapa, gumagapang, o ang tawag doon yung nagbabackslide. Dahil hindi nila naintindihan kung ano po ang temptation. Temptation, sabi nga nun, okay? It will help me keep standing when I am tempted. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5:8, kaya ito po yung dapat nating alalahanin araw-araw. Sabi niya, watch out, sabi nga nun, for attacks from the devil, your great enemy. He prowls around like a rolling lion, looking for some victim to devour. No? Take a firm stand against him, and so be strong in faith. Ano po yung katotohanan na siyang nakita natin dito? Diba? Katotohanan po na nung tayo po ay nakipagrelasyon sa Panginoon Jesus, ay para po tayong pumirma na pupunta sa giyera. Okay? Giyera po itong pinuntahan natin. Kaya nga po, sabi nila, Christianity is not a bed of roses. Okay? Hindi ito buhay ng pabanjing-banjing. Pero sabi ko nga, ito po ay buhay na exciting kung alam po natin. Amen? Okay? So sabi nga, there's a battle for your life every single day of your life. Ano yung battle na yon? Okay. You are faced with a moral choice. Ano po yung moral choice na yon? Yung pong decision mo that will I do good today or will I do bad? Di ba nangyayari yan? Di ba? Okay? Binibigyan ka ng choice ng kalaban. Pagkatapos sabi nga, am I going to be selfish or am I going to be unselfish? Makasarili o kaya hindi makasarili.
Okay, these moral choices, okay, yung mga moral choices po na to, ang tawag po dito ay mga temptasyon. Di ba? Di ba, saan po umaatake ang kalaban? Di ba sa kaisipan natin? Yes. Di ba? Pagdating mo sa metro, pagdating mo sa bus, at nakaupo ka, pagkatapos may nakatatak naman doon na yung para sa matatanda yan, nakita mo yung matanda na ako mapatigi ka, ay, ba't tumatawa si... Yung mga bata nakaupo, ayaw pagbigyan yung mga matatanda kasi lagi ako sa outside. Nakikita ko yung mga matanda, may tungkod, ayaw tumayo ng mga binata na sa anuhan ng mga matatanda. Yan, okay. Ibig sabihin talagang kinus nila yung sabi nga po, walang paggalang. Oo, yun na. Okay, so ang pinagbigyan po nila doon yung kalaban. Di ba? Kasi hindi po yan ang tamang pag-uugali. Alam nyo, ganito po yung nangyayari sa atin. Okay, hindi lang po doon sa metro, kundi pati rin sa amo. Napagalitan ka lang ng amo, Singangot na. ayun, pride na, di ba? Pero kung tinanggap mo na, sorry ka, tinan nyo yung relasyon, napaganda yung relasyon. Pero kung sinagot mo, binagalik mo yung susi, tapos pupunta ka doon sa gawain, ako wala akong trabaho, tulungan niyo ako. Hindi na kompleto yung... Kahit na nagpalusot ka pa, di ba? Alam nyo, ganun po ang nangyayari sa atin. No? Kaya kung hindi mo alam ang panindigan mo, sabi ganun, abay talagang ang lumalakas. Kita nyo ha, imbes na pinapalakas po natin yung spiritual na pagkatao, pero sa ganung pag-uugali, anong pinapalakas mo? Okay, yung lumang pagkatao mo. Nang kahit na nangyayari, ang sabi po doon sa salita ng Diyos, ang mga sala ninyo ang siya nagiging dahilan kung bakit hindi napapakinggan ang mga panalangin ninyo. Ngayon hihingi ka ng trabaho, ay wala akong trabaho, hindi mo sinabi tinanggal ka. Ba't kayo napakatagal na may trabaho na yan? Tapos pray naman kami ng pray. Ba't nga pala hindi pa binibigyan ng trabaho ito? Ayun pala, hindi ka nangungumpisal sa kanya. Okay? Hindi papakinggan ang mga panalangin. Sabi nga po doon sa salita ng Diyos Nakita nyo? Ang nakipagrelasyon sa Panginoon Yesus, kailangan talaga mag-stick ka rin Meron kayong talagang dapat na pinag-usapan, di po ba? Kahit yan po, kung hindi po natin alam ang temptasyon, di ba? Yung mga ganung mga pagkakataon, alam nyo, lagi tayo nandoon sa, sabi nga po, sa limpusa po tayo, doon sa buhay Kristiyano. Ito po ang isang katotohanan dyan. Alam po ninyo that Jesus was tempted, di po ba? Okay. If Jesus was tempted but He never sinned, di ba? Okay? It means it's not sin to be tempted. Nagets ba ninyo? Amen. Mimi, nagets mo, Mimi? Okay? So, ang temptasyon pala ay hindi kasalanan. Okay? But it's a sin to give in to temptation. Para bang yung sinasabi nila na para bang yung sinasabi niya, you cannot stop the birds, no, from flying over your head, okay, but you can keep them from building a nest in your head. Okay? Pwede mong hayaan, di ba? Pwede mong, kasi ganyan naman talaga ang mga temptasyon di ba? Lumilipad yan. Pero kung sakaling panatilihin mo, ayan na, nag-build na ng nest niya, wala na. Sakop ka na niya, kapatid. Yan po ang temptasyon. Tandaan nyo kung bibigyan natin ng example, okay, you can control all the thoughts that go through your mind, but you can control and you can choose not to dwell on them. Yan po yung temptasyon. Okay? Katulad kapag nakikita ka ng lalaking pogi, di ba? Okay, sabi, oy, ang pogi nun. Hanga lang. Okay, hanga, paghanga yun, attraction ang tawag doon. Pero kung sakali nakita mo yung pogi, pagkatapos, sandali nga, kailangan malaman ko at sundan ko ito at Telephone number. Yun na obsession na yun. kaya obsession yun. Ang tawag po doon, last. Last po ang tawag doon. Nagpadala ka na, natangay ka na sa damdamin mo. Tapos gumawa ka na ng, sabi nga po, upang sabi nga po, Kahit kasalanan, may papatol ka na. okay, so, sabi nga po, it's not sin to be tempted, it's a sin to give in to temptation. Alam po ninyo, kilala po ninyo si Larry King, di ba? Yung interviewer na halos lahat yata ng mga... Minsan po, alam nyo, in-interview po niya si Billy Graham.
Di ba? Kilala po natin si Billy Graham, di ba? Ito po yung Kristiyano na talaga higanteng Kristiyano. Hanggang ngayon, wala pang batik ng iskandalo sa buhay niya. Di ba? Napakaraming mga Kristiyano, di ba? Katulad nila Jimmy Swaggart, tapos sila kung sino-sino nagkakaroon ng mga iskandalo, di ba? Okay, si Benny Hinn, pagkatapos, Benny Hinn may di kasal. ba? Okay, ibig sabihin, merong ano ba to? Merong ano ba yung tawag doon? Tainted yung mga character nila, di pag-uugali. Pero alam nyo, si Billy Graham hanggang ngayon, di ba? Alam nyo, sabi nga, nung last year nga, akala nila mamamatay na siya kasi halos 90, I think 95 na siya, 95 years old na siya. But as alam nyo, in-interview siya ni Larry King. Sabi niya, kasi nung pag-interview, yung kapanahonan ito ng Clinton alam na din yung nangyari kay Clinton, di ba? Yung naging iskandalo niya kay Monica Lewinsky, di ba? In-interview si Billy Graham. Tapos tanong ni Larry King, sabi niya, ano ba yung sekreto mo? At hanggang ngayon, sabi niya, ay hindi ka na i-involve sa mga ganitong mga iskandalo. Alam nyo, ang sinagot po ni Larry King, yung favorite po natin, ni Billy Graham, yung favorite po natin na verse, sa 1 Corinthians 10:13. Ayan mo nyo, creation. Hindi. No temptation. 1 Corinthians 10:13, nandyan po. Sabi niya, the temptations that you have are the same ones that all people have. Nakita nyo, lahat po ng tao na tetempt. Yes. Okay, pero ito pa pagkakaiba. But you can trust God. Nakita nyo? We must trust God. Merong sustaining grace ang Diyos. He will not let you. Okay, sabi niya, He will not let you to be tempted more than you can stand. When you are tempted, God will also give you a way to escape. Then you will be able to escape it. Nakita niyo yung pangako ng Diyos? Okay, alam niyo ang sustaining grace? Kung alam din niyo yung mga pangako po ng Diyos. Nakita niyo, ito ang kahalagahan po. Pina, nagbabasa ka ba ng Bible? Pina? Karaang itong ako nagbabasa ng Bible. Kasi nung last na Tagal na. Tagal na. Kasi yung aking amo. May Bible ka? May Bible. Ayan. Nakita mo, ito ngayon ang kahalagahan. Okay? Upang malaman natin ang sustaining grace ng Diyos, upang malaman natin ang saving grace ng Diyos, okay, nandito sa mga salita niya Nakita nyo, alam nyo, lagi natin, ang salita po ng Diyos, ikinukumpara po natin ito sa cheque. Diba? Alam natin na meron tayong pera sa bangko, pero hindi natin i-withdraw. Nakita, alam ba ninyo that there are 7,000 promises ng Biblia para po sa atin? Okay, promises tungkol sa pananalapi, promises tungkol sa relasyon, gusto mong pogi o tall, dark and handsome, nandyan yan. Di ba? Kung sa tamang tawag, Okay? Sa provision, di ba? Sa kalakasan, di ba? Nandito lahat po Kaya nga lang sabi nga po, ito nga ang tanong alam mo ba kapatid? Alam mo ba? Okay? Meron ka bang huhugutin kapag dumarating yung mga ganyan na mga pagkakataon na sitwasyon sa'yo? Kita nyo? Nandyan lahat yan, nakaimbak. Kaya nga lang sabi nga po, hindi natin alam kung paano natin hugutin. Alam niyo kung binabasa niyo yung laging pinopost ni Saryang May. Kilala ba niyo si Saryang May? Siya si Saryang May sa Facebook. Kasi ganun pangalan niya. Nung Friday, nabasa ba ninyo yung mga posting niya nung Friday? I am a Christian. Pagkatapos, nabasa ba ninyo yung mga... Okay, mamaya natin buksan. Wala yung Facebook pa natin ministry natin. Amen? Ano nyo, ganun po dapat tayo. Diba? Ang sabi po doon, ang bukang bibig, diba? Siyang laman ng bibig. Ay siyang laman ng dibdib. Nakita nyo? Kung walang laman ng bibig, Hindi, kabig ng bibig, tulak daw ng dibdib. tulak ng Bibig kabig ng dibdib. Akala ko, walang sige nga, paliwanag mo nga yun. Paliwanag mo nga yun, Ami. Sige nga, tulak. Akala ko, pag walang laman ng bibig. Hindi kakabig ang bibig. Okay? So, tinan nyo si Billy Graham, okay, na 95 years old, ewan kung 95 years old, mas mataas pa, 98 na? Tingnan, nakasurvive po siya sa lahat ng mga temptasyon dahil kasi ito po pinangawakan niya
Pagdating, sabing gano'n ng tentasyon, ay nandilihan ng Diyos. Nakita nyo? Alam nyo, ganito ang dapat natin pananaw dyan eh. Kasi kung minsan ang tentasyon eh, nagdedepende yan eh, dun sa pananaw mo. Kaya nga, yung napaka-importante yung choice. Meron daw isang diary, ano? Diary na 5 chapters lang, pero napaka-simple lang, napaka-iksi lang yung mga sinusulat. Kasi nagpapatungkol to sa tentasyon eh. Minsan daw, isang tao naglalakad sa isang kalye, nakita niya yung manhole, di ba? Yung ano ba ito tawag doon? Yung manhole. Butas. Butas. Informal. Nakita niya, putas eh, ang ginawa niya, lumundag siya. Hindi na mga moy na. Kasi ganun po kasi ang tentasyon eh. Tapos pangalang araw, tapos nakita niya, pero hindi niya tinitingnan yung dinadaanan niya, nahulog na naman siya. Kasi hindi tinitingnan. Hindi siya careful. Laki-laki na siya. Okay? Hindi careful. So sabi niya, paano ko ba maiwasan ito? Sabi niya. Okay? Pero dumaan ulit siya doon, pagkatapos pumunta siya sa kabila. Pero kumuha na nakikurious na naman siya, pumunta na naman siya, nahulog na naman siya. Pangatlo na. Tapos hanggang pag ganun. Pero alam niyo, tinan niyo, doon sa chapter 5, ito na yung solusyon eh. Okay? Pumunta siya sa kalyeng gayon, pagkatapos nakita niya yung kalye, alam niyo ang ginawa niya? Ayun, nag-iba na siya ng kalye. Hindi na siya nahulog. Dapat ganon. Nakita niyo, hindi na siya nahulog. Nakita niyo yung temptasyon? Ganun po. Diba? Walang pagkakaiba ito dun sa gusto ba ninyo ulitin ko ulit yung pastor na sumakay sa bus? Hindi ko na binigyan eh. Ano mo kaya yung tawag sa makakaya nun ate amin nung narinig ko yun. Benefit was nanay. For the benefit was nanay. Sige. Yung pastor daw sumakay daw sa bus, di ba sa Pilipinas standing, di ba? Sa Pilipinas Oo. ano ko dito. Sa Pilipinas. Ano lang story. Di standing siya, di nakahawak siyang ganun, di ba? Tapos di tumigil yung kwan, tapos may sumakay. Lala, sumakay, napakabango pagkatapos sexy. Tapos pumunta sa harap niya. Di siya kahawak sa harap niya. Pagkatapos di siyempre yung bus di ba, papasundot-sundot kasi nga traffic nga, di ba? Pagkatapos di siyempre magkadikit silang ganyan. Nabubunggo niya. Nabubunggo siya doon sa sexy. Tapos sabi niya, please, sabi niya gano'n. God, sabi niya, stop. Tama naman, di ba? Please, sabi niya, God, stop. God stop. Abe, ayaw niyang lumayas doon, ayaw niyang lumayo doon. Pag ganun. Alam niyo, nabago yung sinabi niya. Please, Please, don't stop na. please don't stop na. Ganun ang temptation talaga. Ibig sabihin, kapag hindi ka po lumayo doon, Amen. alam nyo, mafuful ka, mahuhulog ka. Ano? Kahit ang temptasyon po, dapat yan nilalayuan. Kaya nga po ito tinuturo sa atin di ba? Choice mo yan para ka nanonood di ba? Hawak mo yung remote control di ba? Ba't ka ba nanitili dyan? Lumipat ka ng channel. Di ba? Parang ganun Yung temptasyon po, dapat linalayuan yan. Kaya nga po bibigyan kayo ng kalakasan. At bibigyan pa kayo ng katalinuhan. Katalinuhan na talagang sabi nga po, layuan mo ako, o tukso, layuan mo ako. Yun po ang provision ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon at nasa iyo yan, di ba? Kaya it's a choice. Ngayon, kung sakaling mahina po, sabi nga po, yung pagkatao natin, yung lumang pagkatao pa rin yan, hindi po alis yan. Babaguhin niya yung sasabihin niya. Pero kung sakaling malakas po yung pagkatao niyan, ayan, meron siyang wisdom. Ba't ako magpapakadarang dito? Layuan ko, di ba? Amen. Ganun po yung mga sekreto para hindi po tayo matukso. Okay? Hindi po tayo matempt. Binigyan po tayo ng katalinuhan. At yan po ang pangako niya, di ba?
Wala pang pagsubok, ang sabi po sa Tagalog niyan, na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Na ibig sabihin, lahat po ng tao, katulad po ng Panginoon Jesus, di ba, naging tao siya, lahat po dinanas. Pero ang pagkakaiba po natin sa Panginoon Jesus, di ba, hindi po siya nadaig ng tukso. Dahil kasi, sabi nga po, Diyos siya. Eh tayo po nakakatakot, di po ba? Pero ang kagandahan po sa atin, di ba, ito assurance, nasa atin po ang Diyos. Amen. Nasa atin ang Diyos. Sa atin. At sabi nga po, tapat siya. Amen? So, then He will be able, sabi niya, you will be able to stand in. Okay? So, yun po ang panlaban natin sa tentasyon. Amen? So, ano ang tanda mo doon, Pira? Anong panlaban sa tentasyon? Prayer. Diba? Di magbago ka ng daan, o kaya iwasan mo, layuan mo, di ba? Huwag mo sabihin na don't stop. Diba? Sino ba kumanta doon? Yung O Tukso Layo, di ba? Si Eva. Eva, oh yan, alam ni Pina. Okay? So, kita nyo? O Tukso, layuan mo ako. Yan, kaya yan po yung isang provision ng Diyos. Lumayo ka, kapatid. Dahil hindi mo kaya yan. Amen? Focus your mind. Okay, so number 2. Okay, so number 1, God's sustaining grace helps me to keep standing when I am, sabi nga po, am tempted. Tapos, God's sustaining grace helps me keep standing when I am. Letter T pa rin ang umpisa, when I am tired. Yan, patige. Yan, ako po, napakarami natin mga patatamaan ba o medyo i-encourage. Sasapunin. Katotohanan ko kasi yan. Bakit? Sabi nga po, katotohanan magpapalaya sa inyo, ha? Diba? And the truth shall set you free. Okay? Sabi nga, sometimes I'm not tempted, but I'm just totally fatigued, no? Fatigued. Sa totoo naman life is often an exhaustion, di ba? Katulad sa atin dito, di ba ba? Lalo yung mga nagtatrabaho ng 7 to 8. 7 to 9. O kaya 8 to 8, nakatulad ni Pina, pagkatas 500 lang ang sahod. Hindi na makakain, wala nang pasensya. Okay? So sabi nga po, it requires a lot of strength sa parte po natin, okay? And energy to live, especially when you're trying to do the right thing rather than the easiest thing. Kung minsan talagang sabi nga po, bumibigay po ang katawan natin. Pero ang sabi po sa salita ng Diyos, yung pangako niya, let us not grow weary in doing right. For we will reap a harvest of blessing if we do not give up. Nakita nyo? In His time, kaya nga lang sabi nga po talagang kailangan talaga magtiis ka, magpasensya ka, at sabi nga po maghintay ka. But where do you get the power to do the right thing when you don't feel like doing it and you are dead tired? Saan manggagaling yan? Okay, now kaya nga po ang topic natin sustaining grace. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 1, no? Sino po ang nagbibigay yan? Sabi niya, it is God who gives us the ability to stand firm for Christ. He has commissioned us. Kita nyo? He has commissioned us. And He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in your hearts. Amen. Ipaliwanag nga po ninyo yung ibig sabihin yan. Ipaliwanag nga ninyo. Alam nyo, hindi na po katalinuhan yung pag-iintindi natin dyan. Dalawang bagay po yung makita natin dyan. Okay? Number 1 is He has commissioned us, and then He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts. Nakita nyo? So, saan tayo makakukuha ng kalakasan? Kung sakali maunawaan po natin yan. Okay? As I said, the key, the ability of not getting tired and giving up and doing the right thing when you know it's the right thing to do is having the Holy Spirit in our hearts. It is He who energizes you, not you, with your own power. Nakita nyo? Yung pag-a-attend-attento po natin, talagang sa totoo lang po, talagang halos patigirin talaga ang lahat ng mga nag-a-attend sa mga small group, di po ba? Pero kung isa sa alang-alang mo po, at hindi po yung pagkatao mo, kasi tinan nyo, yung kaisipan po kasi natin, yung choices na pinipili natin Kung manindigan ka na talagang pagod yung katawan mo, pero ang sabi ng Panginoon, the Spirit is willing, But the flesh is weak. Pero yung Espiritu po ay gusto, no? Kaya sabi nga kung minsan ng mga napapagod na lang dyan, o sige, sasali na lang ako, makikipag-pray na lang ako, maski wala ako dyan. O yun
Tulad naman. Mga nagre-react. Ba't ikaw lagi nagre-react? Lagi ako Okay. pumaparinggan niya. Kung ganun po ang pangangatwiran natin, alam nyo, selfish po na makakatwiran yon. At bakit po? Kasi siya lang ang nabibless eh. Di ba? Kasi ang purpose po kasi ng pamilya, nandiyang kayong lahat. Walang pagkakaiba ito eh. Okay, yung magulang mo, matapos, lagi niya sinasabi na kailangan meron tayong reunion palagi. Okay, once a month. Di ba? Ano ang kasiyahan ng isang magulang? Di ba? Yung presensya. Presence. Di ba? Lagi na lang ako ah. Kasi sabi nga ni Rick Warren, di ba? Sa small group, pwede ka matulog. Basta nandun ka. O yan nga pinapundo, basta nandun ka, nandun ang presensya mo. Sensya mo. Tama Tignan mo? yung binasa ko kanina. Kasi naintindihan naman natin. Amen. Ang kalakasan mo, di ba, ay kalakasan ng lahat. Amen. At hindi yung kalakasan mo lang, di ba? Sabi nga natin, no man is an island. No man is an island. Na kahit yun po ang purpose noon. Okay? Kung tired ka, ito lagi ang panghawakan mo. It is God who gives us the ability to stand for Christ. Ngayon, kung sakaling tinatamad ka at talagang sabi nga po, pinagbigyan mo yung lumang pagkatao mo, isa lang ibig sabihin yan, wala po ang Diyos. Ito ang sinabi dito di ba? It is God who has given you the ability to stand. Na kahit kung hindi ka makatayo, ibig sabihin talagang wala. Medyo i-divorce mo muna ang Diyos. Yun lang po di ba? Common sense. At nakakalungkot, tinanggihan mo ang banal na espiritu. Amen? Tinanggihan mo siya. Okay? So the key to the ability of not getting tired and giving up and doing the right thing is when you know it is the right thing, is having the Spirit in your heart. It is He who energizes you, not you in your own power. Okay, ito, makinig po kayo. Yung mga yung pong mga maling pananaw kailangan po mababago. 'Di ba? Kaya nga pinapapag-aralan po natin yung chapter 12 ng Romans eh. 'Di ba? Ang sabi po doon, do not conform to this world but renew your mind, sabing ganoon. Okay, ito. Ito po yung dapat ma-renew sa inyo ngayon. Itong katotohanan. Makinig po kayo. The reason why some of us are all tired all the time, okay, is because we are trying to live the Christian life and that doesn't work. Okay, ulitin ko. You are trying to live the Christian life. Ganun ba ginagawa ninyo? Nagtatrying hard kayo? Okay, aminin nyo. Ganun po ang kaunawaan natin. We are trying hard. Di ba ba? Ganun ang ginagawa natin? Okay, ito po. Okay. You're trying to be like Jesus, di ba ba? You're trying to do good. You are trying to, sabi nga po, yung sundin ng mga, sabi nga po, yung 10 commandments, yung mga bagay, di ba? And then you're trying and then you get tired. Okay. People say it's hard to be a Christian today. Sino naniniwala dyan? Di ba napakahirap, di ba ba? Amen. Pero alam nyo, sa bagong kaunawaan, di ba? Kaya nga po, babaguhin natin. Alam nyo, it's not hard. But, it is impossible. Nagets ba ninyo? It's possible. It's impossible. Sa totoo lang. Okay? Hindi mahirap, kundi imposible talagang mabuhay. Isang Kristiyano ngayon, lalo kinakalagyan natin ngayon, ha? Halos lahat kontra sa atin. Di ba, mamamaraan nila, di ba ba? Di ba, na-share ko sa inyo, di ba? Dayan, na-share natin kila Allen, di ba? Yung isang membro ng isang, sabi nga po, yung apologetics na siyang nagmi-ministry ngayon. Okay, membro siya doon, pagkatapos estudyante siya. Sa Amerika ito, ha? Hoy, kung napanood niyo po yung God is Dead, no? Halos God is not dead. Ganun po. Ganun po yung estudyante, yung kwan ng estudyante na yun. At doon sa kanya, doon sa subject niya na philosophy, yung professor nila, lagi na lang ang binabatikos ay ang Kristiyano. Dapat halos araw-araw na lang ginagawa yung pagkatapos ito ngayon yung isang estudyante na membro nga doon. Napika na siya. Sabi niya, sandali lang, professor, sabi niya,
Bakit naman ganito yung lagi mong ginagawa? Lagi mo binabatikos ang Kristiyano. Na-offend ako dahil Kristiyano ako. Sabi niya, may mga Hindu naman dyan, may mga Muslim. Bakit? Papatay kasi siya. No, kahit ang paborito talaga. No? Kaya tingnan nyo, ha? Kasi humble. Okay, hindi mahirap, kundi imposible talaga sa mga ganong sitwasyon. Tingnan nyo, lagi ang binabatikos. Di sabi ng profesor, di magreklamo ka sa din. Okay, hindi siya nagre-reklamo pero pinatawag siya ng din. Ito sabi niya, may kaso ako, ba't siya pinatawag? Ngayon tinanong niya ngayon, din, ano ba ang kaso ko, ba't mo ako pinatawag? Ang sabi niya, sabi ni professor, yun sa philosophy, magulo ka raw sa klase niya. Sabi gano'n. Ulala, hindi ako magulo, sabi niya, dahil kasi kinokorek ko lang siya, sinasabi ko lang siya sa kanya yung nararamdaman ko. Dahil kasi ang ginagawa niya, hindi naman education, kundi indoctrination, sabi gano'n. Alam niyo, ang sagot sa kanya nandin, no, sabi niya. Ikaw ang na-indoctrinate sa bahay mo, sabi niya, for 18 years, tinuruan ka ng mali at dito namin itinutuwid. Ganon sila. Nakita niyo? Parang siya pang mali. Siya ang mali, dahil kasi nga, yung klase na yung mga ateista lahat. Kung napanood nga ninyo yung God is not dead, di ba? Wala sila pinaglalaban about God. Sa pilosopo ngayon yung pangaran nila na wala talaga, walang Diyos, yun ang sinasabi nila. Kaya doon nasyak ngayon yung babae na talagang. Okay, so di ba nasabi ko na sa inyo noon, di ba? Na ang eskwelahan ngayon sa Amerika, okay, ipinagbabawal na po yung mananalangin. Yun na nabasa ko yun eh. Ikaw ba narating yun? Bawal na manalangin doon. Yung valedictorian mo. Nakita nyo? Magsusuot ka lang ng krus doon, di mo ba? Sisitahin ka na, hindi ka papapasukin sa eskwelahan. Nakita nyo? Imposible ngayon mabuhay sa isang Christian. It's not hard, but it is impossible dahil kasi kontra mo na lahat eh. Para ka bang lumalangoy dun sa kontra dun sa agos ng tubig. Ganun po ang Christian life. Nakaitinay mo, kung ganun po ang Christian life at talagang sabi nga po mapapatigi ka. Mapapatigi ka. Pero nagpapasalamat tayo, sabi nga po, dahil sabi nga, kung hindi po doon sa mga, sabi nga po, yung mga ipinapangaral sa atin, yung pagtuturo, di ba? Nakaitinay niya, ito po. Okay, so you must not try, no? Sabi nga po, it's hard. What you need to do rather than to try to be like Jesus, okay? So hindi po trying. Okay? Let Jesus be Jesus in you. Okay, ulitin ko ha. Let Jesus be Jesus in you. Let Jesus be Jesus through you. Nakita nyo? Hindi po yung pagkataon natin yung gagamitin natin, kundi yung nasa sa atin, sa loob natin. Kaya nga po ito yung pagtuturo natin eh, dun sa power of the gospel eh. Diba? Jesus, I died with Jesus, okay? Jesus, number one, yung Jesus died for me, I died for Jesus. Pagkatapos, nung naranasan mo yun, yung death na yun, okay? Jesus lives in me, and then Jesus lives through me. Ganun po ang pamamaraan. Nakita na nyo it's not trying, di ba? Okay, it's not trying. Stop trying and just start trusting and trusting. Magtiwala ka na magtiwala. Ngayon, ito na ang problema. Paano ka magtitiwala kung wala ka naman pinagkakatiwalaan? Di ba? Napaka-imposible pa naman sa atin, di ba? Tingnan nyo ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Tingnan mo. Okay, magtitiwala ka sa hindi mo nakikita, hindi ba napaka-imposible yan? Nakita nyo? Hindi ba napaka-imposible yan? Ito pa nakakatakot eh. Hindi mo na nga nakikita, hindi mo binabasa, kapatid. Paano matidevelop yung pagtitiwala mo? Okay? Paano ka magtatry kung wala ka namang kinakapitan? Okay, nagtatry ka pa, pero hindi naman pala trying, kundi it's trusting. Trusting, sabi nga po, on the things not seen, okay? Okay, so the key to the Christian life is not trying, it's trusting, and He will give you the power you need. Siya pa magbibigay.
Okay, ito po ilustrasyon, sample po. Katulad po si Noah, alam natin yung istorya ni Noah, di ba? Ilan taon po niya ginawa yung arko? 120 years. At paano niya nagawa yan? Napaka-imposible, di ba? Pero kung babasahin po natin sa chapter 6 ng Genesis, ang sabi po doon, Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakita niyo yung kahalagahan ng biyaya? Nakita niyo kung bakit sinabi pong amazing grace ang grace? Nakita niyo, it is just by the grace of God. Nakita niyo, siya ang magbibigay po sa atin upang sabi nga po, yung kapaguran natin, yung patigihan natin, ay talagang ma-overcome natin. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, sabi niya, for God is at work within you. Kita niyo, siya na naman po gumagawa. Okay? Giving you the will and the power to achieve His purpose. Okay, alam niyo kung ikukumpara po natin yung power ng Diyos, ano? Okay, makinig po kayo. Ang kapangyarihan po ng Diyos, di ba siya po ang gumawa ng init? Di ba ba? Yung init. Aray. At alam po ba ninyo yung araw na yan, yung isang, siguro mga 1/10 lang ng init. Alam nyo kung ilang billion years ang may susupply niya dito sa mundong kinalalagyan natin. Okay, kung nakapag-supply yung init ng ganyang power sa atin, eh sino ba gumawa ng init? Nakita niyo yung kapangyarihan na meron sa atin? Na ibinibigay niya sa atin? Okay, na okay, nasa atin yan eh. Kung panghawakan natin, nasa atin yan kung alam natin. Okay, Son's power, because God's power is unlimited, He never gets tired or fatigued. He never runs out of energy. Okay, kung sinasabi nga po dun sa creation, sabi nga, and God rested, di ba? Ano ibig sabihin sa inyo yun? After 7 days, and God rested, nagpahinga ba ang Diyos? Amen. Napagod ba ang Diyos? Hindi na papagod. Eh, ba't yan nag-rest? Pinabat nag-rest ang Diyos? Nagmamasdan niya, nasiyahan na kasi siya sa ginawa. Kasi kompleto na po yung gawa niya. Napre-praise siya sa ginawa. Okay? Ibig sabihin, kompleto na para sa tao. Kaya naman ginawa niya lahat yan eh, para sa atin eh. Amen. Di ba? Nung binasa natin yung Genesis, di ba? And God created, it was good, it was good, it was good. Pagkatapos ng lahat ng good, sabi niya, kailangan mag-create ako ng very good. At sino yung very good na yun, di ba? Tayo. Pero sa kalaunan, naging very bad. Amen? So, nag-rest siya dahil kasi kompleto na po. Ngayon, sabi nga po, kung iyan po yung kapangyarihan, ginawa niya ang init, diba? E di mas makapangyarihan pa yung binibigay niya sa atin. Okay? So, ito po tandaan nyo, the Christian life is not a matter of willpower, but a matter of God's will and God's power in your life. Meron ka ba nung kapatid, yung power na yan? At alam mo ba yung will niya na yan? Para at least, sabi nga po, maka-survive ka at maka-overcome ka. Okay? God never asks you to do something He doesn't give you the power to do so. Diba? Walang pagkakaiba. Diba? Lagi kong sinasabi yung isang magulang, kapag sinabi niya sa anak niya, okay, gawin mo ito. Okay, gawin lang ba yun na walang provision? Di ba ba? O inutusan niya pumunta sa Quiapo. Diba? Bigyan niya ng pamasahe o mag-taxi ka. O kaya gamitin mo yung kotse ko. Ganun po ang Diyos sa atin eh. Ngayon itong problema eh, alam ba natin na may provision tayo sa Kanya? Amen. Sa paano para mak? Eternal life. Ilang ako niya. Hindi, dito ngayon. Anong provision? Lalo kapag tayo na-tired, napatigil tayo. Kalakasan. Lalo kapag nagagalit tayo kung minsan. Kasi hindi nabilin. Bakit sinagot niya? Bakit sinagot niya? Yung grace, mang, ang paglilinis, hindi grace yun. Cleanliness is second to godliness. Tama! Diba yun? Right? Okay?
God never asks you to do something He doesn't give you the power to do. Tandaan po natin. Papalinis ko lang kahapon. Di ba? Ang lagi natin sabi sa Biblia, if there is a premise, there is a promise. No? Kung may pinagawa sa iyo, ay merong provision para diyan. Okay? So number 3. T pa rin yan. Okay? It gives me the power to keep going when I am troubled. Troubled. Yan. Gulo. Ano man tawag doon? Gulo. Ano ba bang kaguluhan? Kaguluhan. Okay, ang sabi po ng Panginoon doon sa chapter 6 chapter 3 ng John. Ang sabi niya, in the world you will have trouble. Yo, sinabi ng Panginoon ito eh. At bakit ba magkakaroon tayong trouble dito? Dahil po hindi ito yung mundo natin, tandaan natin. Amen? Hindi po ito ang mundo natin. Okay. He said, expect it, don't be surprised and don't be blown away by it. But, ito po, yung trouble po na medyo talagang hindi natin naintindihan. Di ba, meron pong mga man-made trouble, di po ba? Okay? At meron din po tayong ginagawan trouble kung minsan sa sarili natin, di ba? Nakapag-decision tayo na maski man alam natin na hindi tama, ginagawa natin. Kaya nagiging trouble yon. Pero alam nyo, ang pinaka matinding trouble ay yung trouble na hindi mo naman sinasadya, kundi nadamay ka lang o kaya napag-initan ka lang, di ba? Yun ang mga trouble na kung titignan natin, sabi nga po, okay, what do you do, sabi nga po, in those situations, okay? That you are an innocent party doon sa trouble na yon. Alam nyo, ito po ang dapat nyong gawin, okay? You first stop doing, no? Ito, tigilan po natin yung panisi. Diba? Kasi kapag meron mga pagkakataon na nagkabulilyaso ka, ay sana hindi ako, sana ganito, sana ganun, di ba? Hindi ba nyo nag-gets kung sino na yung gumagawa ng solusyon doon sa kaguluhan na yon? Kayo na. Kahit alam nyo, kaya nga meron po yung tinatawag na sa Psalms 46:10 eh. Okay, be still and know that I am God. Kasi alam ng Diyos kapag merong kaguluhan, katulad niyan, kung hindi mo naman alam na mangyayari sa iyo yan. Diba? Ano ang tendency kung minsan natin nagpapanik tayo? Diba? Na kahit emosyon kung minsan yung sabi nga po lumalabas sa atin na kahit na nangyari, nagiging palpak yung decision natin. Lumalala. Yan, lumalala. Okay? So sabi nga po, stop. Sabi nga, kailangan tumahimik ka. Pagkatapos, itikom mo yung bibig mo. Diba? Kasi kapag nagsalita na yan, naku, sana hindi na ako pumunta rito, naku, sana hindi ko na kinaibigan, sana. Na kahit nanisi ka na, ibig sabihin no, kung sakaling ganun pananaw mo, mauwi ka dun sa nangyari kay Eva sa si Adan, di ba? Sisi na talaga ang Diyos. Okay? So sabi nga po, instead, you need to focus on Christ and focus on His sustaining grace. Saan po natin makikita yung sustaining grace na yan? Sa chapter 41 ng Isaiah, sabi po dyan, don't worry, sabi nga nun, ano po, sige, basahin po natin yan. Don't worry, I am with you, sabi nga nun, don't be afraid, because I am your God. I will make you strong. I will help you, I will support you. With my right hand That saves you. Nakita nyo? Sino po ba ang right hand ng Diyos? Diba? Ang Panginoon Jesus ang right hand niya. Nakita nyo? Ang kalakasan na ibibigay sa iyo ay ang kalakasan ng Panginoon Jesus. Kaya, sabi nga po, kailangan talaga magdepende tayo sa Kanya. Kaya nga po, sabi niya, look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kahit kung we look inside sa atin, talagang, sabi nga po, madedepress tayo. Amen. Okay, that's how you get sustaining grace. And what do you do when you can't fix an unfixable problem? Kung talagang sabi nga po, wala nang pag-asa. What can you do when you can't control something that hurts deeply in your life? Tandaan po natin na ito po laging sabagay yung pinanood namin nila Susan kagabi no, tungkol doon sa interview nga ni Oprah kay Rick Warren. Alam niyo sa totoo lang hindi po natin kontrolado
maski nung ipinanganak tayo, di ba? Maski man sabi nga po nung kung saan tayo dinala ng Panginoon sa pag-aaral, sa pagkatapos sa pagpunta, hindi natin kontrolado eh yung sitwasyon natin. Kaya bakit mo papakailaman? Bakit mo gustong, di ba, kontrolin? Na yung bagay na nga lang na yan, hindi mo na kontrol eh. Patas ko, kontrolin mo pa yung mga bagay na napaka-imposible. Nangyari to eh. Meron tayong mga experience kung minsan, di ba? Na hindi natin akalain na talagang nangyari na. Kaya nga lang, kung minsan, kapag tayo gumawa ng paraan, imbes na mareresolba, okay? Lumalala kapag tayo ang gumagawa ng paraan. Diba? At nagpapasalamat nga kami dahil kasi napag-aralan namin kagabi yung tungkol doon sa tree of knowledge of good and evil. Diba? Ano na pag-aralan natin doon? Meron tayo kung minsan Desisyon na akala natin tama. Pero mali yung resulta. Ayan. Kanyo? Napapasama. Kasi pero ang akala natin tama yun eh. Ito ang dapat, pero pala mali pala. Nung naging bunga ay mali. Diba? Okay. Ilustrasyon para natin sa alam ni Pina yan. Diba? Alam mo Pina, meron daw isang magsasaka sa China, no? Patapos yung sakahan niya ay nandun sa parang traces kasi yun eh. Nasa ilalim yung sakahan niya, patapos yung kapitbahay niya nandun sa hindi nasa taas siya, patapos yung kapitbahay niya nandun sa ilalim yung sakahan niya. Araw-araw ginagawa niya, hindi may patubig. Di siya binubuksan niya ngayon yung patubig para matubigan yung sakahan niya. Tapos pag natubigan na niya, umalis na siya dahil kasi tapos na eh. Hindi niya alam yung kapitbahay niya tuso. Binubutas siya ngayon at yung tubig pupunta ngayon doon sa sakahan niya. Kaya no, pag bumabalik siya na hapon, ba't nawalan tubig? Tapos nakita niya yung doon sa sakahan ng kapitbahay niya, ba't puno? Sabi niya, sandali, obserbahan ko. Tapos nung kinabukasan, inobserbahan niya, ayun, ginagawa, binubutas matapos yung tubig. Tapos ngayon, kung mga Kristiyano siya, tapos tinanong ngayon yung pastor niya, sabi niya, pastor, ano bang gagawin ko? Sabi niya, masyado yung panggugulang ng kapitbahay ko sa akin, sabi ganon. At ano ba yung dapat kong gawin? Okay, sabi daw ng pastor niya, okay, Kristiyano ka na, sabi ganon. Kailangan gamitin mo yung katalinuhan na binigay sa atin ng Panginoon. Okay, ganito ang gawin mo, sabi niya. Okay, pag pinatubigan mo yung sakahan mo, okay, unahin mo patubigan yung sa kanya. Okay? Para dalawa na. Tapos ganun ang ginawa niya. Tapos nung umuwi siya, ayan o, observe mo kapitbahay, katapos, pumunta na, nagulat siya kayo, may tubig na. Katapos isang linggo na gano'n ang ginagawa niya. Alam niya na konsensya ngayon yung kapitbahay. At pinuntahan niya ngayon, sabi niya, ano ba itong ginawa mo sa akin? Siya na naguluhan. Siya nahiya. Ginawang kita ng masama, sabi gano'n. Pero hindi ka man lang umimik, hindi ka man lang nag-react, sabi gano'n. Kundi, ginawa mo pa ako ng mabuti. Yan, pagkakataon na niya. Alam mo, kasi Kristiyano ako eh. Tapos sinila niya ngayon, tumanggap ngayon yung kapitbahay niya. Okay? Ano ang ginamit niya doon? Yung kaunawaan niya doon sa Tree of Life. Pero tingnan nyo, kung ginamit niya yung kaunawaan, Tree of Knowledge of Good and Evil, kasi option niya, okay, sasabihin ko sa pulis ito. Dahil hindi naman tama yun, di ba? Okay, kukomprontahin ko siya. Di ba? Tama yun, di ba? Okay, pero ano magre-resulta kaya doon? Away. Kasi di aamin yun. Away. Okay, tingnan nyo? Di amin. Okay, pero tama naman yung gagawin niya, di ba? Di aamin. Nahuli na nga. So, ganito, ang dapat natin kaunawaan. Okay, ito po yung kaunawaan doon sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Ito po yung kinain na Adan sa Eva. Nalaman na nila yung katotohanan, yung tama sa mali. Pero yung pamamaraan, okay, ang pamamaraan kasi nandun sa Tree of Life eh. Kailangan taglayin mo eh, yung bunga ng Tree of Life. Yung pagpapasensya, yung pag-uunawa, okay? Patapos yung pananampalataya na ang Diyos ang kikilos. Ano? Kung ipinapulis niya yun, abay talaga nakulong yun. Pero ang maging resulta, gaganti yun, di ba? Magkakaroon ng kaguluhan ngayon doon sa kapitbahay, doon sa bahay niyon. Pero tinan mo, kung mo ginamit niya ang Tree of Life, ayan, tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, kung minsan napakarami natin mga ginagawa, nakakala natin tama, o sabagay sa isang taon, tama. Pero nung kalaunan na, ba't
iba na yata yung, diba? Nangyayari sa atin yun. Amen? Pablo, akala natin si Pablo super apostle, di ba? At kung makita natin talaga yung ministry ni Pablo, abay talagang saan ba ito kumukuha ng lakas? Di ba? Kung titingnan natin, halos yung, sabi nga po, halos yung libro po ng New Testament, siya po ang kumatay. Pagkatapos, halos po yung istorya sa Acts, ay istorya niya kung paano siya talagang pumunta sa lahat-lahat. Pero tingnan nyo, ano ang sabi po ni Pablo dito sa 2 Corinthians 12:18. Ito po yung, sabi nga po, yung truth about grace. Ang sabi niya, I beg the Lord 3 times to take this problem away from me. 3 beses na sabi niya. But he said to me, ano sabi niyan? My grace is sufficient. It's enough. When you are weak, sabi niya, o kita nyo, ano palang hinahanap ng Diyos sa atin? Kita nyo? Alam nyo, ito po ang katotohanan na kapag po tayo patige, kapag po tayo talagang dumadaan sa mga pagsubok na ganyan, ang sabi ng Diyos, pagkakataon ko anak, upang maipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ko. Diba? At bakit po ganun? Dahil tinan nyo, ito pong katotohanan, tinan nyo. Kung papasok po kayo sa ospital, alam nyo, ito, isi-share ko po sa inyo ito. Yung, meron pong kaibigan si Menchi. Patapos yung kaibigan niya na yun, may anak na operahin, no? Operahin po dito sa throat at meron pa findings na meron na siyang may tumutubo. E di, i-connect sa akin ni Menchi yung number, no? Yung telephone number nung ina. Patapos nakausap ko yung ina, sabi ko, in-encourage ko yung ina, sabi ko, bigyan mo nga sa akin yung number ng anak mo, sabi ko, para at least ma-minister ko rin. Tapos di binigay niya. Tapos nakausap ko yung anak niya, sabi niya, naniniwala naman ako, Kuya, Brad, sabi niya na talagang ang Diyos ang gumagabay sa akin. At alam ko naman, dahil kasi meron naman akong pananampalataya sa kanya, sabi gano'n. Kaya yung nga po yung pinapanalangin namin. Pati na yung nanay niya, Brad, talagang umaasa kami na talagang sa pananampalataya ay talagang pagmimilagro ang Diyos. Dahil kasi nga, may nakita nga. Tapos 3 days na gano'n, nag-text ako, Brad, salamat Brad, salamat sa mga encouraging words mo. Naoperahan na. Tapos unang araw ng pagka-opera. Tapos walang reaksyon. Sa pangalang araw, nako, ito na yung nanay niya. Ang aga-aga naman ng padala mo. Oh my God. Tapos kinabukasan yung anak na. Sabi niya, tulog pa naman ako sabi ganun, ba't ka nung nagpapadala ng maaga? Nakakalungkot, di ba? Tapos yung sinabi ko kay Menchi, sabi ko, Menchi, pag-pray na lang natin, sabi ko, talaga. Ganun kasi ang tao Pero at least nakapag-minister tayo sa kanila. Tapos nag-react si Menchi, ako, hindi, wag, sabi ko, talagang pinakitaan lang tayo. Talagang i-pray na lang natin. At nakita natin ang katotohanan. Alam nyo, ang tao ganyan Tignan mo, pagpasok mo sa hospital, anong bukang bibig naman ng Diyos? Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko po, Diyos ko po. Pero paglabas nila, nawala na ang Diyos. Wala na, magaling na ako Anong ibig sabihin? Ano po yung katotohanan sa nakita natin dito? Kung kailan mahina na, mamamatay na ang tao, ang bukang bibig nila, Diyos ko, Diyos ko. napakalakas ang Diyos sa buhay nila. Nakita niyo yung katotohanan na yan? Okay, pero alam niyo, ito pagkakataon din natin ito na kapag meron mga ganyang sitwasyon, please magpagamit po kayo sa Diyos. Baka hindi nyo akalain, baka mamaya Yun nga. matutuluyan na yun. It's not dead, Okay, para bang yung namingwit ka nandyan na yung, di ba? Nakabitiw pa. Amen? One more song for Jesus. Pero po itong katotohanan. Okay, sakalang malakas po ang Diyos sa buhay natin. Kung mahina. Okay, kung talagang surrender, kaya nga po, I surrender all. Amen, yan po ang katotohanan. Okay, magiging effective lang, sabi nga po, magkakaroon lang epekto, sabi nga, ang mga biyaya na yan. Kapag sabi nga po, open yung vessel na siyang panglalagyan ng Panginoon ng mga biyaya na yan. Okay, so when you're going through a problem you can fix, don't give up, sabi nga, but look up. But look up. Amen? Okay, ito po yung katotohanan, yung sustaining grace, available po yan.
Yung sustaining grace, ito po yung pag-asa natin upang yung mga napag-usapan natin, yung temptation, yung trouble, saka yung mga patigin na yan, yun po magbibigay sa atin ng kalakasan. Okay, kung hindi mo po alam yung sustaining grace na yan, sabi nga po, ito po yung pagkakataon natin ngayon, di ba? Hingin po natin ng Diyos, no? Na siya lang po ang makapagbibigay sa atin, okay? Makapagtatanim sa atin upang ito po ay maitanim sa matabang lupa, no? Sa mga puso natin at hindi natin makakalimutan. Dahil ito po ang katotohanan, di po ba? Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po yung we are trying but it is impossible. Pero papasalamat po tayo dahil kasi ang Diyos po natin, sabi nga po, wala pong imposible sa Kanya. Amen? So let's pray po, okay?